Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Lahat tayo may mga sekretong tinatago. May mga sekretong nakakahiya. Dahil may mga pagkakamaling pinagsisihan na gusto nang kalimutan. At mga sekretong kailangang itago dahil may masasaktan. Dear Max FM. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Mia. Habang inaalala ko at sinusulat ang aking karanasan, na-realize kong hindi malayo ang kwento ko sa mga TV or movie drama. Sa sobrang dramatic, napaka-exaggerated na. Pero totoong-totoo talaga. I was 12 years old nung una akong nagka-boyfriend, si Ramel. Kahit bata kami nagsimulang nagkarelasyon, nahandle naman namin ng maayos ang sitwasyon at ang aming emosyon. Sa sobra naming pagmamahalan, pinlano na naming kapag 18 years old na kami, ay magpapakasal na kami. Suportado naman ng aming mga magulang ang aming relasyon. But after 6 years in our happy relationship, natukso si Ramel. At nagbunga, hindi sa akin, kundi sa iba. Kaya kahit isang gabing pagkakamali yun, para kay Ramel. Wala siyang nagawa dahil yung parents ng girl ang nagsabi na kung di pa pakasalan ng anak niya, ay magdedemanda sila. Dahil sa nangyari, sobra akong na-heartbroken. Pakiramdam ko para akong binagsakan ng mga asteroids mula sa langit. Mabuti na lang tinulungan ako ng mga kaibigan kong maka-move on. Gabi-gabi, pumupunta kami ng bar. Nagiinuman para mawala ang sakit. Until isang umaga, nagising na lang ako sa lodging house. Inalala ko ang nangyari, pero wala akong maalala dahil sa kalasingan. I asked the receptionist and room boy ng lodge if sinong nagdala sa akin. Pero hindi raw nila alam. Even CCTV sa mismong establishment, wala sila. Na mga oras na yon, I know may nagdala at gumalaw sa akin. Alam kong ginahasa ako ng gabing yon. Tinanong ko yung friend kong bakla na kasama kong pumunta sa bar. Ang sabi niya, una raw akong umuwi at naiwan raw siya sa bar ng gabing yon. Nang mga panahong yon, sobra akong down na down. Dahil nahihiya akong sabihin sa family ko na may gumahasa sa akin. Halos mag-isang taong gabi-gabi akong nagbabar bago nangyari ang pagsasamantala sa akin na ganun. Ganun katagal ako nag-move on, Chin, kay Ramel. Dahil sa nangyari sa akin, doon na ako nagsimulang magbalik loob sa Diyos. I met this one guy sa social media. Inimbitahan niya akong sumama sa simbahan nila. Sinabi niya sa akin na karamihan sa mga miyembro ng simbahan nila ay may madilim at maduming nakaraan. Pero nagawa nilang magbago at nagbalik loob sa Diyos. Maging siya man daw ay may malaking kasalanan na pilit niyang kinalimutan at pinagsisisihan. At palagi niyang hinihingi sa Diyos ang kapatawaran. Siya, si Makadjo. Bago din lang siya sa simbahan. Pero marami na raw nagbago sa kanya simula nang nakilala niya ang Diyos. Story fast forward. After 1 year, naming magkakaibigan at magka-churchmate ni Makadjo, nanligaw siya sa akin. Naging kami. And after how many months, nagpakasal kami. Sobrang bait at mapagmahal niyang asawa.
Siya yung tipong asawang pinapangarap ng lahat. Sobrang maalaga, provider at maunawain. Pero sa kabila ng pinapakita at pinaramdam niya sa akin, hindi ko pa rin naikwento sa kanya na I was a rape victim. Nabiyayaan kami ng 2 anak. At mas lalo kong minahal ang asawa ko dahil sa pagiging mabuti niyang ama at asawa. Hanggang isang araw, bigla na lang sumulpot from somewhere si Wendy, ang Becky kong friend na kasama kong nagbabar noon. Nagulat siya na si Makadyo ang naging asawa ko, pero mas nagulat ako dahil kilala niya ang asawa ko. Matapos ang mahabang panahon, alam pala ni Wendy ang nangyari sa akin nung nagbar kami. Never ko kasing naikwento sa kanya na naghahasa ako. Pero nagulat ako sa revelasyon niya. Dahil alam niya kung sino ang gumahasa sa akin. Yun ay walang iba, kundi mismo ang asawa kong si Makadyo. Ito na marahil ang sinasabi ni Makadyo na kasalanan niya na pilit niyang pinagsisisihan. Sa ilang taong naming pagsasama ng asawa ko, itinago ko yung sekreto ko. At ganun din pala siya. May sekretong tinatago. At ang mga sekreto naming yun ay konektado pala. Ng mga panahong yun, gusto kong lumayas. Dalhin ang mga anak ko. Pero hindi ko alam kung paano ipaliwanag sa mga anak ko na ang ama nila ay may malaking pagkakasala. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila na ang kanilang ama ay isang rapist. Hanggang ngayon, pilit ko pa rin tinatago sa asawa ko na alam ko na ang sekretong tinatago niya. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin, lalo na't sa haba ng panahon ng aming pagsasama. Puro saya at pagmamahal ang binigay niya. Chin, maaring asawa at mahal ko siya. Pero di pa rin excuse yun para di niya pagbabayaran ang kanyang pagkakasala. Naguguluhan ako kung ano ang dapat kong gawin. Hahayaan ko na lang ba na manatiling sekreto ko ang sekreto niya? O kailangan kong sabihin niya? Sabihin sa kanya na dapat pagbayaran niya ang kasalanan niya. Please advise me kung ano ang dapat kong gawin. Ngayon pa lang, maraming salamat sa inyong advice. Thank you and please hide my identity. Pakitugtog na lamang ng mga kantang ito sa susunod na habang buhay at kung di rin lang ikaw. Hanggang dito na lamang ang inyong kamaks, Mia. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.